Pag sinabi kasi nating atsara, partner. Hayaan natin na yung ating atsara this time, ang pinaka nangunguna. Malalaman ninyo yung secret ko sa paggisa. Kung paano ako maggisa ng walang MSG. Okay na to, Food Explorer. Batangas Fest, hindi pwedeng mawala ang Batangas. Ang challenge is how to make a dish na magagamit ko yung mga components na yun. Wala naman akong kakaibang gagawin. Pagsasama-samahin ko lang siya. Farm to Table, 7:15 p.m. on GTV. Bini. Hi, I'm Joanna. Hi, I'm Aloy. I'm Colette. Hi everyone, it's Lisa. Hi, I'm Stacy. I'm Gwen. Hi, I'm Aya. Hi, I'm Sheena. And we are Bini. Maraming salamat. Welcome to the program. Thank you. Kung may isusumbong kayo sa salamin, Stacy, ito na yung diretsahan na ito. Noon, lalo na nung sa kayo, may mga nagsasabing hindi kayo sisika. Sa kanilang lahat noon na nagduda sa kakayahan ninyong sumika, ano ang nais mo sabihin? Sa mga nagsabi na hindi kami sisikat, thank you so much for inspiring us. Kasi sila talaga yung nag-push sa amin, sila yung nag-inspire para mag-work harder kami. And ayun, parang at the end of the day, meron pa rin yung parang affected kami, pero hindi kami magpapatalo. Kasi mga dummy account ng mga yan na nagtatalo. So, dead ma. Sa mga nagsasabi po na hindi kami magaling, we respect your opinion, but if you can make constructive criticisms na lang po, rather than generic statements para mas matulungan po kami mag-improve. Mas okay po yun. Ako po, personally, pinipili ko lang yung mga ipapasok ko sa utak ko para for my peace na rin po. Ayun, pag sobrang negative, parang hindi mo naman ang kailangan Binaba mo? Opo. Okay. We get that they are very excited and you can't blame them kasi if example ako kung makita ko si Taylor Swift parang gusto ko din gan pero sometimes kulang lang din sila ng awareness na okay, we're crossing the line na pag they wanna go to the restroom, okay, let them first because they're human beings and they deserve to have that time. I'm not just saying this kasi they always see us in front of the cameras and ang daming natitrigger po ng word na privacy versus public figure. Pero kasi parang it doesn't go hand in hand. Pero I think everyone, no matter who you are, you're entitled to have your own privacy. How do you handle competition? For us, I think we handle competition in a healthy way naman. We take the competition and we use that as motivation for us to do even better. But we don't want to bring them down through that competition. For the other groups or different artists, we really want to support them. We support OPM and we hope that OPM rises all together, not just us. Rico Blanco. Did you get a chance to talk to him after that? Hindi na po. Pero siguro, yung last na pag-usapan namin, gusto niya bumili ng merch ko ng Bini. Tinanong ko. Hindi na po namin address yung issue about. Okay. Alright. Ang importante lang na, Jeff, hindi totoo, let's move on. Okay. Aya, dinidikit ang iyong ang pangalan ni Jack Roberto sa iyo. Where is this coming from? Is it true? Yes or no? We want to hear your story. Ang random niyo po! Random yun? Ang random po kasi, yes, that photo. So that was the very first time na I met him and I didn't even know na he would be there. Kasi my friend, may kasama po ako dyan, si Gabo. And then he was the one who hosted and they're friends. So yun po, it was the very first time I met him and we didn't get to hang out after, yun lang po. And then because of the photo, they thought him and I are something or nag-uusap po kami. But no. Walo o wala? Walo! May wagang salamin, maraming salapi. Maraming salapi! Karera o pag-ibig? Karera! Pag-karera
lip sync? Sino ang pinakamatakaw? Lahat! Sino ang pinakamatakaw sa tulog? Ako! Para sa lahat. Lights on, lights off. Lights off! Happiness or chocolate? This time for chocolates and happiness. Ngayon, after this! Complete this sentence. We are Binny and we are... Born to win! Kailan po tayo magsa-slow talk? What's your favorite book? Pwede po umuta. Lights on or lights off? Oh my God. Happiness or chocolate? If kayo po yung tatanungin, ano yung hatest topic mo? Tito Boy, ang dami yung rings, no? Kumusta po kayo? Dream come true po. Kasi lagi lang naman po namin ito napapanood before and first time natin talaga siya nakita yung nakausap. At first, kinakabahan kami, pero nag-enjoy naman. Fun naman pala. Grabe po yung kaba namin kung papunta dito. Yes. Tsaka feeling ko reminder din siya nung nagsisimula pa lang tayo. So, nung na-meet namin na in person si Tito Boy, parang, oh my God, ito yung parang na-manifest talaga namin with him yung dream namin ngayon na magka-world tour this 2025. So, excited kami. Thank you po, Tito Boy. Maraming Inadobo sa patis. Naku, malalaman ninyo yung secret ko sa paggisa. Kung paano ako maggisa ng walang MSG. Atsarang bida bilang main dish. Hayaan natin na yung ating atsara this time ang pinaka nangunguna. Tamang pagkain ng Romy Batangas. Sinabi sa akin ni Chef K, just like dapat by this time common knowledge na siya. How you guys prefer to eat? Parang may ceremonials kasi siya eh. Adobo sa dilaw. Sinaing na tulingan at laing pagsasama-samahin sa iisang dish. Wala naman akong kakaibang gagawin, pero pagsasama-samahin ko lang siya. Ang atsara ay isang kilalang Filipino side dish na gawa sa mga hilaw na gulay. Kadalasan ay papaya, na may saktong balanse ng tamis, alat at asin. Karaniwan itong inihahain bilang pantanggal ng umay sa mga paboritong ulam tulad ng inihaw na isda, lechon o manok. Ngayon, ang pambansang side dish na ito ay gagawin nating bita sa isang putahe. Bukod sa ganda ng lugar na napwestohan natin ngayon, solid din yung mga produktong ginagawa nila dito. Siguro they're adding value doon sa harvest na meron sila dito sa farm. Isa na nga dyan is yung kanilang atsara. So kadalasan, same with other components ng isang dish, pag sinabi kasi nating atsara, partner, condiment, parang yun yung nagiging side dish. Pero hayaan natin na yung ating atsara this time, ang pinaka nangunguna. Gagawa lang tayo sa mabilis na lumpiang atsara. Isa ito dun sa mga recipes na pwede nyo rin gawin kasi hindi lang naman papaya yung madalas natin nakikitang atsara. Iba't iba klase. Mapasayote, labong. Kumbaga, atsara has always been a process na ginagawa natin mga Filipino kung saan pine-preserve natin kung ano yung abundant ng panahon na yon. We're just gonna celebrate yung harvest nga nila. You know, yung sharp acid, tapos hahabulin ng masarap na tamis. Saktong-saktong timpla ng alat. Perfect na atsara. Tapos, personal preference ko yung may bite ng luya. Para sa akin, it brings everything together. Kasi syempre may konting heat yung luya. So parang mas na-elevate yung atsara experience ko pag maraming luya. So we have here, for our protein, we're using shrimp. And of course, kagaya ng lagi nating sinasabi, we always want to make sure na we make the most out of our ingredients. So we have here yung ating shrimp heads, tsaka yung kanyang shell. We're just gonna add in our shrimp para ma-blanch lang din siya.
Blanch lang natin yung ating shrimp for about 3 to 5 minutes. Actually, dito sa recipe na to, ito na yung parang pinaka-cooking process. Aside of course doon sa paggawa ng atsara, which is something na ginagawa naman well in advance. So I have here less than 5 minutes. Carry over cooking. We don't want to overcook yung ating shrimp. Tapos, kakat lang natin siya sa gitna. Season lang natin ng salt yung ating shrimp para hindi lang din siya bland pag nilagay na natin sa ating lumpia. And now, we assemble. So, i-hydrate lang natin yung ating rice paper and then yung ating shrimp dahil siya yung presentation side. So, once na naipatas na natin yung ating shrimp, lalagay na natin yung ating bida, yung ating atsara. And then, finally, yung ating litsugas. Once na na-assemble na natin or nagawa na natin lahat ng ating lumpia, syempre, hindi makukompleto yan nang wala yung ating sausawan. For our dip, yan yung ating peanut butter, oyster sauce, and more sesame oil. Wala po kaming gig. Nakain kami. Chef, sabi ng pormahan natin, nagbabanda ko. Dati, chef, nung binata po, chef. Binata. Asawa na tayo. Nakaka-relate, no? Halika, mag-cheers tayo. Cheers. Yan. Kamusta naman? Last na lahat yung ingredients na, chef. Gusto ko yung sauce yan, chef. Oh, peanut butter lang na may oyster sauce, eh. Siguro kung binawasan ko yung peanut butter ng kalahati, mas maraming oyster sauce, konti pang sesame, papunta na tayo ng hoisin, eh. Opo. Diba? Gusto ko yung, kasi binibida ko yung atsara. Pag kinain mo siya, twist siya. Yung atsara yung nalalasahan mo, no? Opo. Lamang. Ang iniisip ko kanina, makukulangan ako ng texture. Hindi, eh. Tama lang siya. Puro lutong, eh. Ang lutong ng atsara, ang lutong ng lettuce. Match yung shrimp pa, chef. Yung kunat ng rice paper, no? Yes, chef. Winner. Sabi siguro nila, ang dami nung patis, ang alat. Kaya nga adobo sa patis, eh. Charas. Siyempre, hindi pwedeng mawala yung tikim. So, kailangan na natin kainin yung niluto natin para malaman kung pasado ba sa akin. Ako nagluto. Tatanong ko kung pasado sa akin. Pagkakaalam ko sa pinagong, gatas ng kalabaw. Pinagong. Classic na tinapay ng Quezon. Pagkakatanda ko, what makes pinagong unique
is yung paggamit nila ng gatas or specifically nga Carabao's milk para makabuo ng masarap, creamy, tapos matagal ang buhay na tinapay. Quezon's